Hello mga kasari, magandang hapon sa inyo. So for today's video, mag-share po ako sa inyo ng diskarte ko po sa pagdi-display dito po sa aking sari-sari store. Kaya po, lagi pong ubos yung mga nasa harapan na paninda natin. Napakabilis po nilang maubos at talagang hanapin po talaga ng mga customer. Kaya po, itong mga items na to ay hindi po ako nagpapawala ng matagal dito sa tindahan kasi ang laki po talaga ng epekto sa sales kapag ito pong mga items na nasa harapan ay wala po dito sa tindahan. So, more customer, more sales sa ating sari-sari store. So, sa pagdi-display ko mga kasari dito sa tindahan, minimake sure ko po na kaaya-ayang tingnan, presentable, especially kita lahat yung ating mga paninda. Alam niyo yun guys, always ko yung sineshare sa inyo. Meron lang guys dumaan na mga bata. Always ko pong sineshare sa inyo yung pagdi-display ko po dito sa tindahan. And proud ako sa sarili ko na nagagawa ko to. At napapansin niya ng mga customer na ang ganda nga daw ng arrangement at pagkaka-display ng aking mga paninda. So, nasa tamang pagdi-display lang po yan mga kasari para bumenta yung mga items or yung mga paninda natin dito sa tindahan. Ngayon guys, ipapasilip ko sa inyo kung ano-ano ba yung mga items na nandito sa bungad na parating nauubos dito sa tindahan. So, ayun guys, magsimula na tayo. Okay guys, nandito tayo sa loob ng tindahan at ito yung, ayan, hindi kasi kataasan yung ating tindahan. Ayan guys yung kisame natin. Ito yung mga naka-display dito sa harap ng tindahan. Yan, sa kabilang bilihan. Ayan yung mga naka-display guys. Tapos ito yung kabilang bilihan, yung mas mababa. Ito kasi medyo mataas para sa mga matatangkad. At itong mababa para naman sa mga bagets. Kaya dito ko rin inilagay yung ating mga gamis. Kasi mostly, yung mga bagets or mga kids, dito sila bumibili. So, nakaka-attract yan mga kasari na nakakakita sila ng mga iba't ibang kulay, ng mga gamis, iba't ibang klase ng gamis. Ang dami na rin kasing naiimbento ng mga gumagawa ng gamis. Gaya nito, gummy bear, gummy snake, burger, gummy eye, caterpillar, lips, 'di ba? Ito, lips. Dalawa pala yung lips ko dito. Ang daming klase ng gummies, guys. Kaya talagang nakaka-attract 'yan sa mga bata. And ito, guys, yung sinasabi ko sa inyo na pagkaka-display. Ayan, yung diskarte ko dito sa tindahan. Syempre, guys, ito hindi madalas ko naman 'tong napapakita sa inyo pero hindi yung ganito katagal. Alam niyo 'yun, guys. So, ito yung ating munggo. Yan. Naghahanap si customer ng munggo parate. So, sasabihin ko, hinahanap niya si munggo. Sasabi ko, ayan po. Nabibigla sila kasi nasa harap lang nila. Tapos, kaya dyan ko guys, dinidisplay itong ating tuyo. Ito guys, kaka-deliver lang kanina. Medyo against the light lang tayo. Meron na rin tayong dilis. Ang cute nga ng mga dilis guys, ang liliit. Meron kasing mga dilis na, ang lalaki. So, ayan, bago yung ating tuyo at kilis. Kapag dyan ko yan, guys, inilagay, sobrang bilis niyang maubos. Minsan nga, halos umaabot lang yan ng 2 days sa sobrang sabik ng mga customer sa tuyo. Kasi, puring-puri nila itong tuyo. Kasi hindi siya kaliitan, guys. Ayan, tingnan nyo. Yung tuyo talaga dito, guys, yung tag-10, tatlong peraso na lang. Pero, ayan, ang lalaki niya. Pero ito guys, maliit lang yung tubo ko dito. Pero hindi na rin ako hirap dyan kasi hindi naman ako ang nagre-repack. Kaya okay lang. Hindi na rin ako nagasto sa plastic, 'di ba? Hindi na rin lalansa yung kamay natin kapag nagre-repack. Kasi minsan 'di ba kapag nagre-repack, biglang may bibili. Ang baho ng kamay natin. So dyan, ang tubo ko dyan, 2 balot. Okay na rin guys, hindi na rin masama. Tapos, ayan kitang-kita yan sa labas guys. Mga repack natin na harina, cornstarch, tsaka yung tag 10 at 5 pesos natin na mantika. Sobrang mabenta yan mga kasari. Parati yung nauubos. Actually, kakarepak ko lang po niyan kahapon. And then dito, kitang-kita rin yung ating mga tag-miso. May tawas, may paminta, may bawang din kung hindi nila afford yung mga ganitong buo. May tagpipiso din tayo. May laurel, may kokwa, may insenso, ganyan guys.
Meron pa nga dito eh. Ayan. Hindi natin kasi pwedeng itabi dito itong chlorine doon sa mga ano, dyan. Hindi natin pwedeng itabi dyan. Tapos, nandito rin sa pinakabungad guys, yung ating sibuyas. Ito kakabili ko lang nito kanina kasi naubos na yung ating sibuyas at bawang. Eh marami na rin naghahanap. Minsan tinatamad silang lumabas, pumunta ng talipapa. So kailangan talaga meron tayo dito sa tindahan. Meron tayong sibuyas dyan. Ang mura na guys ng sibuyas tsaka bawang. Pero magkaiba sila ng presyo. Ang kilo ng sibuyas is 65 lang sa palengke. Sa labas to guys, hindi sa loob, sa gilid. Tapos yung ating bawang, 125 per kilo. Yan lang yung binili ko guys. Yan, hindi yan pwedeng mawala dito sa tindahan kasi always may naghahanap ng sibuyas at bawang. Meron na din tayo guys luya. Ayan, tinansya ko na lang yung pagpepresyo ko ng luya. Tingnan nyo naman oh. Ganito kalaki, pinresyohan ko lang ng 10 pesos, 'di ba? Kasi ito guys, itong luya, bigay lang to sa akin, 'di ba? Pinagkakitaan ko pa. So, ayan, oh, ang laki ng luya. Pwede ko yung putol-putulin ng isang putol, 5 piso. Napakabilis maubos, guys, ng mga ano kapag nasa bungad talaga yung kita ni customer. Kaya, guys, yung mga ganyan nating mga repak-repak, ibubungad natin yan. Kasi minsan, yung mga customer, lalo mga construction worker, nagtitipid yung mga yan. Ito guys, mabenta siya sa mga kapitbahay ko, sa mga construction worker. Tulad nga nung nakaraan guys, sabi nung dalawang lalaki na construction worker, sabi niya, pare, dito pala oh, may repak na mantika. Sabing gano'n nung isang kasama. So, ayun, kinabukasan, dito na sila bumibili guys ng mantika. Kasi nga, 'di ba, sa ganyang mga construction worker, meron silang tinatawag na korpo. Ayun, alam niyo yun guys, tapong-tapong sila sa kanilang pagkain. So, may mga candies din dito. Ayan. Ganyan guys yung diskarte ko sa pagdi-display para bumenta yung ating mga paninda. Ayan, oh. Bukod sa gamis dito, may candies pa rin dito. Dapat sa kabila, meron din, 'di ba? Tapos ito guys, ito yung ginawa kong diskarte dito sa biskwit na to. Ayan, malapit na kasi siya oh. May 15, 2024 yung expiration. Napansin ko kasi nung dito ko siya dinisplay, sa displayan ko talaga ng mga biskwit, dito siya nakapwesto guys. Inayos ko lang kaya may ibang nakaalagay. Eh hindi siya nabibili, hindi siya napapansin. Parang nasasapawan siya nung iba. Ang ginawa ko guys, ayan, isa na lang nga natira eh. Dinisplay ko siya dito. Ayan, dinisplay ko siya dyan. Hindi naman siya guys nangangamoy ano kasi yung iba naman nakalagay dito, wala namang sabon na nakalagay dito. So, nung dinisplay ko dito guys, itong Rebisco na butter, nabili siya. Yan, yun guys ang pinaka diskarte tips na ma-share ko din sa inyo. Kapag may mga items na sa pwestong yon hindi mabenta, itry nyo guys na i-move or ilipat ng pagkakapwesto. Tsak mapapansin na po yan ng mga customer. Tulad nga nitong Rebisco butter na ito, isa na lang guys yung natira. Nung nilipat ko to dito, mga 6-7 pa siya. Pero ayan, isa na lang yung natira. At hopefully, ito baka mamaya or bukas mabili na rin. 'Di ba mga kasari? Yan po yung aking diskarte sa pagdi-display dito sa tindahan. At ngayon mga kasari, punta tayo sa labas para mapakita ko sa inyo yung pagkaka-display kapag kunwari ako magpapanggap na customer. Tingnan natin yung display ng ating tindahan. So, medyo mainit pa guys. Ito yung ano, tindahan natin. Ayan, hininaan ko lang yung boses ko, 'di ba? Kita na yung Rebisco butter. Tapos ayan yung ating munggo, tuyo, mga candies pa. Kita rin naman yung sibuyas bawang dyan, oh. Ayan. Ayan yung mga repak natin, oh. Kitang-kita siya ng mga customer. Tapos dito sa kabila, syempre ayan yung siomai siopaw, dapat nasa labas yan. Kasi guys, pinuwesto namin dati yung aming siomai at siopaw sa loob, wala masyadong bumibili. So ayan yung tindahan natin, and then ito yung mga paninda nating biskwit, 'di ba? Kitang-kita. Ayan. Ayan, pasok na ulit tayo guys sa loob.
Ayan mga kasari, pasok na tayo dito sa loob. Medyo nahihiya akong mag-vlog sa labas. Ang daming tao sa labas. Baka sabihin ako ay nababaliw na naman. So ayun guys, yung aking diskarte, nakita nyo naman kung gaano kaganda yung pagkaka-arrange. Lalo dito guys sa side na to. And dito hindi ko na napakita sa inyo. Always ko naman napapakita sa inyo kapag tumingin dito si customer, talagang makikita nila lahat yung mga paninda dito, lalo itong ating delata and condiment section. Medyo kulang-kulang na nga lang guys dahil ngayon is Saturday, hindi ko alam kung dadating yung ating delivery from Pure Gold. Pure Gold, baka ano pa siya, Saturday or Sunday, pero always Sunday siya na de-deliver guys. Hindi na ako masyadong nag-e-expect na Saturday ay madi-deliver kasi kapag nag-expect tayo, umaasa tayo, 'di ba mga kasari? At doon tayo nasasaktan kapag umaasa tayo, 'di ba? So, 'yun lamang po mga kasari, 'yun po yung aking diskarte sa pagdi-display dito sa tindahan. Mahalaga po talaga bilang isang tindera na maganda po yung pagkaka-arrange at pagkaka-display ng ating mga paninda para po bumenta po ng malaki kay customer, 'di ba? Kasi kapag maganda yung ayos ng iyong mga paninda, doon ka pupuntahan ng mga customer at doon dadami po yung iyong sales. So, yun lamang po mga kasari. Thank you so much for watching. Sana nagustuhan nyo yung diskarte na shinare ko sa inyo sa pagdi-display. Hindi mahalaga guys kung maliit man o malaki ang iyong tindahan, lalo na kung maliit ang iyong tindahan, basta nasa sa ayos yung mga paninda mo, maayos yung sari-sari store mo, malinis, 'di ba? Why not? Talagang dudumugin ka ng mga tao. So yun lamang po mga kasari. Happy selling po sa inyong lahat. Bye.